Mga kapuso, apektado na raw ang kalusugan ng ilang estudyante sa Calasiao Comprehensive National High School dahil sa mainit na panahon. Kaya may kanya-kanyang diskarte ang mga mag-aaral upang maibsan ang mainit na panahon. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng Pag-asa na itala ngayong araw ang 47 degrees Celsius danger level na heat index sa Dagupan City at maging sa probinsya ng Pangasinan. Mas ramdam daw ang epekto ng matinding init ng panahon ngayong formal na nagsimula ang dry season. Gaya na lamang sa bayan ng Calasiao kung saan nagpapatupad ng half-day na face-to-face classes ay nakaranas ng pananakit ng ulo at pagkahilo ang ilang estudyante. Sa tala ng school clinic ng Calasiao Comprehensive National High School, umabot sa 22 kaso ng pagkahilo ng mga estudyante ang naitala ngayong buwan kung saan nararanasan ang matinding init ng panahon. 2 sa pinakahuling kaso naitala nung Martes. Namumutlaps, pinoposisyon po namin, tinataas namin yung paa and then nagpo-provide kami ng ventilation. Tapos ini-sprayan namin ng cold water para maano yung heat sa katawan. 73 estudyante rin ang nagpakonsulta sa klinik dahil sa pananakit ng ulo. Karamihan, bunsod ng mainit na panahon. May 2 rin daw na nahimatay. Naitala ito noong March 6 at March 18. Pero na-atensyonan daw agad ng school nurse. Ngayon nagsimula na ang tag-init. Asahan daw natitindi pa ang mararanasang heat index. Handa raw sa sitwasyon ang magkaibigan na grade 10 students na sina Isha at Apple. Magbaon po lagi ng tubig, tas lagi pong inumin, stay hydrated po. Magdala po ng payong and extra clothes po. Sa tala ng Health Emergency Management Unit ng CHD Ilocos, wala pang nitatalang kumpirmadong heat-related cases sa rehiyon. May mga report po kasi tayo na pagkahimatay dahil po sa init po ng panahon. Kabilang na po dyan yung mga estudyante po at yung mga nagtatrabaho po sa atin pong mga kalsada. Although kailangan pa po kasi natin itong i-verify. Patuloy ang palal ng Health Authority na kung walang importanteng gagawin sa labas, mainam na manatili sa loob ng bahay, lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kabilang sa mga heat emergency cases na binabantay ng otoridad ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Chris, ilan sa mga dapat natandaan ng ating mga kababayan para makaiwas nga sa tinatawag na heat emergency-related cases ay ugaliin daw na magsuot ng presko o yung komportableng kasuotan. Mas mainam daw yung mga light-colored na mga kasuotan. Ugaliin din syempre uminom ng maraming tubig, as much as possible iwasan yung pag-inom ng kape at saka ng mga soda. At syempre sakali man na hindi maiwasan talaga lumabas ng bahay sa pagitan ng 11 a.m. hanggang 5 p.m. ay mas mainam na magsuot ng sombrero o magdala ng payong na pananggalang sa matinding init ng panahon. Chris? At Jasmine, kaugnay nga sa mataas na heat index, may mga nag-anunsyo ba ng class suspension ng mga lugar o LGU para bukas? Chris, actually ongoing pa yung consolidation na ginagawa ng Pangasinan PDRRMO para dun sa mga local government units na magpapatupad ng suspension ng klase bukas. Pero doon sa initial na data na ibinigay ng Pangasinan PDRRMO, as of now ay mayroong 11 na local chief executive ang naglabas ng executive order ng suspension ng klase bukas March 28. May ilang bayan, Chris, na half day lamang yung klase o half day lamang yung face-to-face classes, habang may mga bayan naman na buong maghapon na suspended yung face-to-face classes. Kabilang dyan ang San Manuel, Sual, Anda, Urbistondo, Malasiki, Bayambang, Rosales, San Jacinto, San Quintin, San Carlos City at Urdaneta City. Samantalang sa probinsya naman ng La Union ay naglabas na ng executive order ang alkalde ng Aringay na suspended bukas ang kanilang klase, ang face-to-face classes sa bayan ng Aringaya. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.